Anong tingin niyo dun sa rally ng Iglesia ni Cristo na Rally for Peace and Unity? Oh, wag ismulin ha, 1.7 something million. Meron po ba kayo ilalabas sa alas? Bukod kay Ginaldo? Lumabas na yata lahat eh. Hindi, Pambihira ho talaga mga kababayan. Black propaganda laban ho dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Naku, vote buying naman ho ngayon ng issue. Mamaya ho, pag-uusapan ho natin yan. Pero bago yan mga kababayan ha, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, siguro napanood nyo na ho itong video na to na kung saan nagba-viral sa social media. No? Ang di lang ho natin na maintindihan dito, bakit mo kailangan sirain yung paninda ng bata? Ito naman si Manong Gardo. Ito mga kababayan, panoorin ho natin at magkomento ho kayo sa baba kung ano masasabi nyo dito sa ano na to, nag-viral na video. Yan o, Hindi mo ikaw naman Brad, hindi mo na kailangan gawin yun. Lumalaban ng parehas ang bata. Anong gusto yung gawin ng bata? Magnakaw? Manglimos? Nagtitinda na nga na sampagita. Ang ginawa ho nitong siraulong security guard na to, sinira pa ho ang paninda. Commentary ako kayo dyan mga kababayan dahil balita ho natin, tinanggal na ho ng SM itong security guard na to. Nakipag-ugnayan na daw sila dito sa agency na kung saan silang nagpo-provide ng security guard sa SM, at balita ho natin wala na ho sa pwesto to. Napakagandang balita ho nun, at sana dito sa nangyari na to wag na siyang pamarisan ng iba pang mga security guard. Kung meron kayong nakikitang mga bata na nagtitinda, lumalaban yan ng patas, hindi nagnanakaw o kung ano pa man, di nanlilimos, di nanggugulo sa mga pumupunta dyan sa SM, di nyo ho kailangang sirain yung paninda. Kung ayaw nilang umalis, pagka naman nagsara SM, lalabas din naman yung mga yan, aalis din naman yung mga yan Pero yung saktan mo, sipain mo, hindi ko na ho ipapanood sa inyo yung buong video kasi talagang makikita ho dyan sa video na yan na talagang inambahan pa ng sipa itong walang hiyang guard na to. Sana hindi na ulitin itong si Manong Guard. Malamang sa malamang hindi na mag-guard yan. Maliban na lang kung ilipat lang siya sa ibang lugar pero sa tingin ho natin natutunan na niya ang kanyang leksyon diyan sa pagbabiral niya na yan. Di lang ho natin maispatan na maayos yung pagmumuka medyo malayo ho pero mali ho talaga ang ginawa niya na to. Talagang hinablot ho niya Talagang kinuha niya yung dalang sampagita at sinira ho niya nakakalungkot lang ho. Ang batang to talagang lumalaban ng parehas at ngayon pa lang talagang gusto nang maging negosyante, nagbebenta Pero hindi ko natin alam kung ano nangyayari sa ating lipunan ngayong mga panahon na to. At ito mga kababayan, itong si Attorney Rowena Guanzon, meron hong banat kaugnay dito sa mga individual na minamaliit yung ginanap na peace rally ng mga kababayan nating INC. Kayo makinig kayo Makinig kayo dito sa mga sasabihin dito ni Attorney Rowena Guanzon. Ano ho kasi sila, mga bitter ho yung mga yan Hindi ho kasi nila kayang mag-organisa ng ganun katahimik, ka-organize, kagandang rally yung mga yung mga bumabatikos diyan sa peace rally ng INC. Hindi ho nila kayang gawin yan. Kaya ang ginagawa ho nila binabanatan na lang ho yung peace rally na isinagawa ng mga kababayan nating INC. Ito, pakinggan ho natin itong si Attorney Rowena. Mga kababayan, anong tingin niyo dun sa rally ng Iglesia ni Cristo na Rally for Peace and Unity? Wag ismulin 1.7 something million yung estimate doon. 1.7 something million. Sarado na natin, Ma'am Rowena, kasi marami dyan Yung iba nasa loob ng mga hotel, nasa malayo na Minsan pagka nag-drive kayo, nakailang kilometro na kayo, meron pang naglalakad papunta dun sa Quirino Grandstand Malamang siguro mga 2 milyon. Yon, max na yon. Siguro nasa yan, 1.8 to 2 million ang dumalo dyan sa na yan. Diyan sa anong tawag dito? Diyan sa peace rally ng mga kababayan natin ngayon. Nakita ko doon sa post ng isang friend, from the top
ng kanyang kondo, nakikita niya yung nakirali doon sa Quirino Grandstand na punong-puno. So, hindi yun fake news. At, of course, marami ding galing sa provinces kasi may mga bus na galing sa mga Pampanga, alam mo na, Bulacan. At nationwide, meron pa sa Bacolod, Cebu, mga ganun. So, hindi fake news. In Manila alone, 1.7 something million ang iglesia at kanilang allies. Remember, allies, di ba? Sino ang kanilang mga allies? Sino yung mga politiko sa, for example, Manila, di ba? Kasi ang venue Manila eh. So, andun si Mayor Lacuna, andun si Isko Moreno, yung mga allies nila. But what does it mean, no? It means that the supporters of Sara Duterte and former President Duterte, led by the Iglesia, can muster 1.7 million, no? And stay for one day. May discipline sila. Discipline talaga. Correct. But can they sustain it? We do not know. Kasi isang araw lang naman, di ba? Pero nationwide. Now, abangan natin kung sa 31 ang Clergy and Citizenry for Good Governance na Yung sa 31 ho mga kababayan, iba naman kasi panawagan nila eh. Panawagan nila pro-impeachment sila, no? Kaya medyo diskumpiyado ho tayo doon na Attorney Rowena. At ang nag-anunsyo pa yung asong tahol ng tahol, si Antonio Trillion. Rally ay makaabot ng 1 million sa EDSA Shrine. Now, ito naman, ito yung mga allies naman ng kakamping, yung mga nag-EDSA, Dilawan, yung mga middle class, at Catholic religious. Okay, Catholic religious. Now, noong EDSA 1, nakita natin na it was really a call led by, di ba, Cardinal Sin. So, nung wala si Cardinal Sin, it was a major loss, di ba? Ngayon, walang leader sa Catholic Church who calls for, let's say, against corruption and the reform in government, except ito, yung Clergy for Good Governance. So, ito yung what we should watch out for kasi bagong development siya. At ang labas parang magiging Clergy and Citizenry and allies. Alright, so allies. Ay, imagine kung magsabay yan, yung mga DDS, INC, tsaka yung Clergy and Citizenry, tsaka yung... Ang problema kasi, baka iba naman yung panawagan nila, attorney. Tingnan natin sa 31 kung ano yung magiging panawagan ng Clergy and Citizenry na to. Kapag ang panawagan nila ay kapayapaan at itigilan yung walang habas na pagsasayang ng pera sa pamahalaan, malamang sa malamang, pwede silang sumama sa susunod na ay sa mga pwedeng magsama ang INC at itong mga grupo na to, itong mga DDS. Kaso kung itong mga grupo na to hindi sila sumama dun sa panawagan ng kapayapaan, malabo ho na magkahalintulad ng pinaglalaban ng INC at itong Clergy and Citizenry na to. Pero abangan nun natin na yan yung mga sinasabi nitong si Attorney Rowena Guanzon, no? Abangan lang ho natin. Dito sa bahagi ng video natin na to, rekta na ho tayo sa rekta na ho tayo dito kay Ma'am Hana, no? Kaugnay ho ito doon sa mga pagpapakalat ng black propaganda dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito, sana ho natin to. Yun, ang daming ginagawa, Attorney Sal, para siraan si attorney tuloy Si Pastor Apollo Kibuloy, ano masasabi niyo po? Yung problema, sino gumagawa nun? Sino yung didemanda mo? Kasi pag nag-distribute, hindi mo na alam kung saan galing yun Tsaka pwede
Pwede din kasi, kahit sino pwede gumawa nun eh. Lagyan mo na ng pera, picturean mo, post mo sa social media. 1,000 pa. At sa tingin ko hindi ho gagawin yan ni Pastor Apollo Kibuloy ng mga campaign campaign strategies niya o na mamili ng boto. Hindi ho yan ang gagawin nila kasi talagang kitang-kita ho natin yung ginagawa ho nilang pangangampanya nakabase sa plataforma. Hindi ho sa ayuda kagaya nitong kay Tambaluslos, 'di ba? Yung pundasyon ng kanilang politika dinadaan ho sa ayuda, dinadaan doon sa mga pakimkim ika nga. Pero dito kay Pastor Apollo Kibuloy, linalatagan lahat naman ho ng mga kandidato ni Tatay Digong linalatagan ho tayo ng mga konkretong plataforma. Yang si Pastor Apollo Kibuloy talagang ho yan pagdating sa corruption galit ho yan sa insurgency. Yun ho talaga nagustuhan natin. Insurgency kasi galit ho talaga tayo diyan Yung mga makakaliwa na pag nagsalita sila akala mo mahal na mahal nilang Pilipinas pero sila ho sa napakatagal ng panahon sila ho talaga nagpapahirap sa mga Pilipino. Yung mga makakaliwang grupo na yan, yung mga kaibigan ni Franz Castro. Ang linalatag ho ni Pastor Apollo Kibuloy dito hindi ho ayuda hindi ho ganon malinis na gobyerno at talaga namang plataforma ang kanyang ipinanlalaban sa papalapit na eleksyon. Kaya kung mabigyan ho natin pagkakataon, sa tingin ho natin makakapaghatid ho siya ng difference diyan sa Senado. Di kagaya ng mga diyan, yung mga pabalik-balik na lang sila diyan sa Senado, yung mga pangalan nila Soto, Lacson, mga Cayetano, lagi na lang ho sila diyan. Sumubok ho tayo ng bago kagaya nitong si Attorney Jimmy Bondo, si Pastor Apollo Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.V. Hinlo. Subukan ho natin yung mga individual na yan. Si Senator Baton, pangalawa niya na to kaya hindi na siya bago. Pero sigurado ho, susuportahon ho natin yan all the way, no? Troy. Mayaman May kaya ang Attorney Sal. Pero ito, ginawa to ng kahapon ni Pastor to remind the public na hindi po yan kay Pastor Apollo Kibuloy o sa mga supporters niya ang gumagawa po niyan. Ayun na nga mga kababayan, commentary ako kayo dyan sa mga dyan sa lumabas na balita na yan, na kung saan talagang sinisiraan ho nila etong si Pastor Apollo Kibuloy. Dito ho mga kababayan, pag-usapan naman ho natin ang reaksyon ng ilang mga congressman kaugnay doon sa sinabi nitong si Vice President Sara Duterte na talagang seryoso niyang pinag-iisipan ng pagtakbo ng pagka-presidente sa 2028 presidential election. At panigurado ho tayo, mananalo itong si Vice President Sara. Kaya itong mga to, tingnan nyo naman, yang si Ortega mukhang hindi nakakatulog yan. Pagka naiisip niya na itong si VP Sara sa 2020 magiging presidente, wala na ho, sira na ho mga political career niyan. Worst case scenario, kalkalin itong si VP Sara kung magkano ang ginasta nila dyan sa Quadcom. Ipaimbestiga kung magkano ang nagastos dyan sa Committee on Bad Government. Kung nakaabot nga ba sa ating mga kababayang nangangailangan ng ayuda, yung akap-akap na yan. Yun ang malaking problema nitong mga congressman na to. Alam niyo ba kung ano pa? Yung flood control. Sa tingin natin kailangan talaga maimbestigahan yung flood control na yan kasi parang binigyan ho natin ng pre-pass itong mga congressman na gumawa ng kabalbalan at talagang ninakaw yung pondo ng flood control na yan. Di ho natin sinasabing si Ortega kasi marami hong mga congressman nang nabigyan ng kanilang mga distrito ng flood control pero wala ho tayong noong dumating na ang bagyo at ang mga pag-ulan talagang naglubugan yung kanilang mga distrito. Kaya kailangan ho talagang imbestigahan yan. Di pa ho tapos ang issue ng flood control na yan. Dito sa taon na to lalo hong titindi yung issue ng flood control na yan dahil sigurado ho tayo mula noong nagdaang taon nung dumagsa yung mga sunod-sunod na bagyo, wala pa ho tayong nakikitang improvement para sa mga susunod na bagyo hindi na ho natin maranasan yung mga naranasan ng ating mga kababayan dyan sa Bicol region, di ba? Talaga napakatindi ho ng naranasan nilang pagbaha. At ano ho ito sigurado, mas matindi ho ang taon na to, itong 2025. Mas marami ho tayong makikitang kapalpakan
at marami ho tayong makikitang paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa napakahinang pagtugon ng administrasyon sa mga problemang kinahaharap ngayon ng ating bansa. Ito, pakinggan ho natin itong si Ortega. Na po bang lumapit sa inyo para magpapirma or kabilang po ba kayo doon sa nagda-draft na yun, na grupo na yun? Wala pang lumalapit sa akin as of now. Actually, nalaman ko lang through you guys. Baka kakagising mo lang, sir, kaya wala pang lumapit. Kitang-kita nyo naman ng mga kababayan, no? Sarap ng tulong itong si Ortega. So, wala pa rin po. If someone asks you to endorse, I have to read it first. Kung meron mang ganun. Pero as of now, sa majority po, parang wala pa po kaming, syempre as a part of the majority, wala pa naman po. Pero marami ako naririnig din, kagaya nyo na may 4th and 5th na impeachment na isasalang. sir, pwede magpa-react for other topic lang po. VP Sara po is seriously considering running for president in 2028, saying she could not take sitting down the continued backsliding of the country. Yung sa backsliding, parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po, paangat naman po tayo. Pero if Paangat daw ang Pilipinas. Tanga ka ba, ha? Mga kababayan, sabi ni Ortega, paangat daw ho ang Pilipinas. Tama, oo, paangat. Ha? Yung tama ng mga politiko ngayon, paangat. Ha? Kaya tanong natin dito kay Ortega, paangat din ho ba tama nyo? Tama yung pagka kasi kumain ho kayo na matatamis, nakaka-high din ho yan. Nanggagaling tong mga litanya na to ni Congressman Ortega. Papataas daw ho yung ating mga stats. Nakikita lang ho natin tumataas yung tama nitong mga politiko na to. Ha? Sobrang high ho sila sa kapangyarihan ngayong mga panahon na to. Yun, high sa kapangyarihan. she decides to run, then kahit sino naman po karapatan na tumakbo. Pinag-iisipan ko na nga rin po kung tatakbo ko sa 2028. Anong tatakbuhan mo? Ha? Anong tatakbuhan mo? Presidente ng mga tanga? Oo, pwede ka doon. Pero pagiging congressman nga Ortega lang apelido mo, siguro yung pamilya nyo mayaman dyan sa lugar nyo. O di naman ho kaya, ikaw yung anak na walang magawa. Ha, sa mga Ortega, ikaw yung anak na pinaka-inutil. Kaya sabi ng ama mo, ikaw Ortega, ikaw congressman ka, wala ka rin ginagawa sa bahay, pabigat ka pa dito. Doon ka sa Congress, manggulo. Pero hindi presidente. Alright. Sir, may sentiment kasi kung Franz Castro na sayang lang yung effort ng House to investigate the Conti funds and the budget. Kung hindi tutuloy sa impeachment, I mean, do you have that? Actually, nung papunta ko rito, nasalubong ko siya, magka isang floor lang yung pagitan namin. Nag-usap naman kami. Ako naman, personally, hindi naman sayang yung efforts kasi ang dami po natin na naungkat. At syempre, hindi pa naman po totally tapos yung investigations na yun. Marami pa po tayong pwedeng ituloy at investigahan. Pero, again, coming from the majority, I will take the leadership of the majority, which I highly respect. Doon po manggagaling yung sa side naman po namin. Pero, sa efforts po lahat na ginawa ng Quadcom and yung mga iba-ibang investigasyon sa Committee on Good Government, wala pong nasayang kasi meron po tayong recommendations at meron po tayong mga gagawing kaukalang actions about it. So, pero may oras pa ba? Ito to the impeachment? May oras naman po siguro pero very slim na yung timeline. Pero again, abangan natin. Meron pang mga ilang weeks pa tayo dito. 4 weeks bago tayo mag-break at saka siyempre start na po ng campaign ng local at national. So, I think we have time. But sir, just to clarify lang po, you haven't asked for any copy po nung initial 3 complaint. Hindi niyo pa rin nababasa? Hindi pa talaga. Feeling ko nga hindi pa tayo nagre-resume Parang nag-break ba tayo? Parang ganun. So, again, but again, if I do, most of you have... Itong si Congressman Ortega, napaka-witty nito. Lagi siyang gusto niya lagi magpatawa. Mag-comedian ka na lang kaya, anak ng toka o...
kada magpa-interview ho siya, hindi ho niya maiwasan na hindi magpatawa. Nandyan ho kayo para hingin yung inyong mga opinion bilang congressman sa mga nangyayari. Wala ho kayo dyan para magpatawa. At ang kukorni ng mga patawa niyo. Have my numbers naman. Nung nagtanong naman kayo during the break, actually, tinatrangkaso nga ako nung time na yun, sabi ko. Pero nasa bundok ako, sabi ko, hindi, wala talaga kaming nare-receive pa na ano. Nagulat lang ako dahil na-bring up din yung name ng Young Guns about it. Pero parang wala talaga, wala pa. Ngayon ko lang narinig yun, no? So, hindi ko alam kung may katotohanan yan o hindi ko rin alam kung merong magsusulong talaga ng pang-apat na impeachment. Pero yung mga party leaders na pag-uusapan ba? Ano ba yan? Yung sinasabi nitong si Secretary General Reginald Velasco, meron daw nagsusulong ng ika-apat na impeachment. Itong mga bigating congressman, hindi alam yan. Malamang sa malamang mga kababayan, iwas pusoy na rin sila. Siguro talagang kayo ba naman ilang linggong nakalipas, malamang sa malamang nagkaroon na ng head count diyan. Makakakuha ba tayo ng boto kung mamadaliin nating i-send sa Senado tong impeachment kay VP Sara? Sa tingin natin, mapahanggang sa ngayon, wala pa rin silang makuhang sapat na boto para madala yung impeachment na yan sa Senado. Yun ang ating sigurado. Kasi kung meron man, last year pa lang, malamang sa malamang. Ngayong 2025, pagpasok pa lang ng 2025, nag-uumpisa na yung impeachment hearing sa Senado. Sadly itong impeachment complaints na ito. No, we never talked about the fourth impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? Kasi I think ngayon nasa SecGen's office pa rin siya. But if someone will ask you to endorse a complaint, well, kasi yung filing of the complaint, the contents of the complaint, the substance of the complaint is one thing, and the other thing is the endorser, no? Kung sino yung mag-i-endorse, syempre titingnan din muna kung ano yung laman ng complaint. Kapag walang laman at hindi naman karapat dapat ma-endorse, baka hindi ba endorse. Sir, other topics okay lang? Oh, yeah, sure. Andito na rin lang. Sir, baka pwede ka mag-comment kasi si Vice President Sara Duterte said she is seriously considering running for president po sa 2028 and saying that she could not take sitting down daw po the continued backsliding of the country. Well, of course, we respect the opinion of the Vice President in her desire to serve the country. Lahat naman po tayo may karapatan na magserbisyo, magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Doon naman sa punto na nagba-backslide, I think this has also have to be substantiated by data and proof. Kasi to be fair, tingnan muna natin kung ano yung mga basihan ng ating statements, especially kapag tungkol ito sa performance ng ating gobyerno. Sir, sa Quadcom update, na pala si Grijalvo, nakapagday na, meron pa ba kayong ilalabas na alas bukod kay Grijalvo? Lumabas na yata lahat eh. Hindi, yan na nga ho ba sinasabi natin mga kababayan? Umamin na ho itong si Ace Barbers na wala na silang mailalabas diyan sa Quadcom. Ano kasi kayo masyado kayong mapapel. Diyan sa Quadcom. Alam naman ho natin mga kababayan na lahat ng pinag-usapan nila doon talagang paninira lamang ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aamin ka rin pala, pinakatagal-tagal mo pa. Nagsayang pa kayo ng napakaraming pera. Pinahirapan nyo pa yung ibang mga resource person. Yung iba nga dyan, nakakulong pa rin ho dyan sa House of Representatives ngayong mga panahon na to. Meron si Wilkins yesterday presented himself before the office of the Sergeant at Arms at nandiyan siya ngayon sa detention facility. Meron kaming schedule na tinitingnan for next week, yung another Quadcom hearing. Siguro sunod-sunod dahil meron din tayong nabuong TRICOM naman nung bago mag-break. So I think baka mag-schedule din tayo ng another hearing dyan. And also yung Quintacom. So itong this coming days until we adjourn on Feb, siguro sunod-sunod na hearing. Possibility of the three complaints being refiled pero consolidated na. May option po ba kayong ganon?
Well, doon magre-refile ba? Or parang nagagaling pa rin sa ibang set ng complainants? Bali, yung So, may first ganun three. ba? So, yung first three, so ang proseso kasi, pag na-endorse niya na yan kay Speaker, dadalhin yan sa, i-refer yan sa Committee on Justice. So, doon magkakaroon ng consolidation. At doon siguro, pwedeng pirmahan yan ng mga kasama namin kongresista. Ma'am, pero hindi option yung tatlo, i-consolidate nyo nung complainants, tapos i-refile as a new complaint. Ay, mukhang hindi pa nangyari yan sa history. Pero titignan natin yung possibility. Pero kayo ba, pag natuloy yung fourth impeachment complaint, you're willing to endorse para makuha yung 103 na kinakaila? Sure, oo. Endorse namin nga lahat ng mga pagkakataon na pwedeng ma-impeach o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte ay gagawin namin. Yun lang po, dun sa show of force ng INC kahapon. And how will that affect yung decision of Congs whether to endorse or not the impeachment complaints? Well, we expected that. Sabi ko nga kanina, December pa lang, naririnig na namin yung mga ganyang announcement ng INC. They have to be relatable kasi nga mag-e-election, kaya ganyan. Tapos alam niyo naman ang papel ng INC kapag ka-election, pupunta sa kanila yung ibang mga kandidato. Kung magkakaroon ng epekto, makikita natin yan actually sa resulta ng election ng 2025. But then, ngayon pa lang, sinasabi na namin na maliit din naman lang na bahagi yun. In totality naman natin talaga titingnan yung usapin ng accountability ng Vice Presidente. Pambihira ho talaga itong mga congressman na to, o talaga mga walang hiya, lalo na itong si Franz Castro, itong si Brosas, no? Maliit na bahagi lang daw, totality daw at yung accountability. Anong totality accountability? Hindi pa tapos yung pag-uusap sa COA, nagbida-bida na kayo dyan. Malapit na yung February. Matatapos na sana okay na sana Pwede na kayong magpapugi at magbida-bida dyan sa House of Representatives. Kaso pinangunahan nyo. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.